Oh, nga, paliwanag mo. Bawat isang kilong bigas na nabibili at ibinibenta dyan sa Cebu, merong pera ng gobyerno na nasasayang na dapat napupunta sa mas magandang mga proyekto. Oh, wala kayong mga ano pala, kayong mga naghahanap ng bigas pala wala pala kayong kwenta. Ano? May mas maganda pa palang proyekto kaysa doon sa 20 pesos na bigas. Ano po ang pangunahin na pangangailangan ng tao, mga bossing? Pagkain, bahay, tubig. Di ba? Yan ang mga pangunahin na dapat masolusyonan ho, mga bossing. Ano? Tulay muna? No? Okay lang yan. May tulay naman tayo. Kayo, gutom. Saka na lang kayo. Ganon ang ibig niyang sabihin, mga kababayan. Magagaling, ano? Seminay! Ang lupit talaga kumuha ng mga ang lupit kumuha ng mga host ng Seminay. O biruin nyo, naipopost pa ito at naipapangalandakan sa mamamayang Pilipino. Ulitin nga natin yung kanyang opinion. Dyan sa Cebu, merong pili at ibinibenta dyan sa gobyerno dyan. Sa bawat isang kilong bigas na nabibili at ibinibenta dyan sa Cebu, merong pera ng gobyerno na nasasayang na dapat napupunta sa mas magandang mga proyekto. Yung pagkain, hindi magandang proyekto, mga kababayan. Okay na! Di bali lang gutom tayo. Basta may tulay o kung anuman yung gustong proyekto ni Dada. Yung pagkain, naku, sayang lang ang pera ng gobyerno dyan. Yung mga mamamayan na gutom, naku, wag nating intindihin yan. Sayang lang ang pera ng gobyerno dyan. Lugi ang pera ng gobyerno dyan. Sabi ni General Luna, ang mga DDS hindi sila nanghihinayang na pinagagastos yung confidential funds, no? Ganyan sila katatanga. Tuloy? Kasi kung ang presyo ng bigas dahil sa makinarya, dahil sa programa, naging natural na 20 pesos, hindi siya artificial, magbubunyi tayo. Baka gusto mo, Bongbong, ipatato pa kita sa piso. Gusto nyo mabilisan, di ba? Ito muna, alternatibo muna, hanggang sa makuha. Yung solusyon para maging talagang natural na 20 pesos na bigas. At least, mga boss chief, sir, kung ito ho ay nag-umpisa ngayon, 20 pesos ang uhugutin nung mga DDS. No? Eto lang, para sa bigas. Naku, may tira pa ako, may sobra akong 13 pesos. Sibuyas, kamatis. Di ba? Sasarap yung ulam namin. Sa ngayon, di ba, hanggat pinag-aaralan ng gobyerno kung paano talaga mapapababa yung 20 pesos na bigas. Tsaka Dada, ito isipin mo no? Yung mga farmers, kapag binili natin agad, yung bigas nila sa napakababang presyo, wala naman silang kikitain. Kawawa naman. Di ba? Hayaan mo muna na makagawa pa ng mas maraming proyekto. Kagaya na lang mga bossing, di ba? Nagkakaroon ng mga maliliit na pagpoprosesohan yung mga bigas, yung mga palay, para po mas bumaba, no? Yung kanilang puhunan. Yaan po yung mga ginagawa ng gobyerno. Para kapag dating ng panahon, okay na. Sige, totoong 20 pesos bigas na, no? Ang tubo pa din nung magsasaka, maganda pa din. Bakit? Kasi hindi natin sila ginipit, hindi natin sila tinapyasan ng tubo nila. Ang ginawa natin, tinanggalan natin o binawasan natin yung puhunan nila. No? Yung imbes na sa pagpoproseso ng mga bigas, nagbabayad pa sila. Hindi, eto. No? Ang gobyerno na ang may sagot dyan. Libre na para sa mga magsasaka. Di kaltas na ho yun, bababa na, mga bossing. Pero tawang-tawa ako sa sinabi nito, mga kababayan. Ano po?
Parang gusto niyang sabihin na yung proyektong pagpapababa ng presyo ng pagkain ay walang kwenta. Di ba, Devon? Tuloy ko nga. Tingin ko. Oo. Kaya lang hindi. Pinipeke ninyo yung pinipeke Walang nagpepeke doon. Alam ng mamamayang Pilipino na yung 13 pesos ay aabunuhan muna pansamantala ng gobyerno. Di ba? Kayo lang ang naniniwala o kayo lang yung nagsasabi na pinepeke at hindi pinapaalam sa sambayan ng Pilipino. Diyos ko naman kayo. ninyo yung mga tao, binubudol ninyo yung mga tao eh. Hindi ba? 20 pesos nga ang benta, pero sa kabila naman nun, nalugi naman tayo. Kasi imagine kung nabili natin to ng 30. Kanino ka nagpalugi? Kanino nagpalugi ho ang gobyerno, mga kababayan? Sa farmers ng China? Hindi ho, di ba? Kapwa natin Pilipino, mga kababayan. Kapwa natin Pilipino, yung pinagbilhan po. No? Dahil ngayon nga, hindi makaporma ang gobyerno, mga kababayan, hanggat hindi pa nila lubos na nakikita ang solusyon para mapababa ng hanggang 20, mga bossing. Nagpalugi ang gobyerno sa kapwa natin Pilipino, sa mga magsasaka po na nakabilad sa araw. Sama ng tingin niyo sa mga magsasaka. Iwanan ko na nga kayo. Grabe ho mga boss, ano? Sabi ko, ganun pala talaga ang mga kinukuha ni Buloyski sa Semenay. No, kung ano-ano na lang at kung sino-sino na lang ho, mga kababayan. Sabi ni Oliver, na nepasena, Dada, paano ka nalugi? Ang taba-taba mo. Sabi ni Shiro Kansaki, natawa na lang ho. At si Jose, government is not for profit. Sabi ni Jose, sabi ni Luis de la Cruz, pag DDS, wag bentahan yan ng murang bigas. Naku ho, sir, sila nga ho ang unang-unang pipila dyan sa 20 pesos na bigas mga kababayan. So ngayon, nabanggit natin, Tito Soto, yung alyansa. Dakuin natin yung alyansa. Dati ho, mga kababayan, kasama nila si Camille Villar sa alyansa ho. Kaso ang daming nagrereklamo tungkol po doon sa Prime Water. Siguro naisip nila, naku, wag na nating isama yan. Meron pala silang issue. Biruin mo yung matatanda, gigising 3:00 ng madaling araw para mag-igib ng tubig. Ako ho, naranasan ko yan, mga kababayan, sa Antipolo.